Huminga siya ng malalim, pinakakalma ang sarili, at sinimulang ipadaloy ang kanyang mana pababa sa lupa, pinagsasama ang panloob na enerhiya sa nakapaligid na mana. Nagliyab ang kanyang aura, at ang sementadong lupa ay nagsimulang magbitak sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang nanonood ang lahat sa katahimikan, ipinaliwanag ni Arthur sa kanyang isipan ang kaibahan ng mga augmenter, na hindi tulad ng mga conjurer, umaasa sila sa pisikal na pagsasanib ng mana sa kanilang katawan at sa paligid upang lumikha ng atake. Para kay Arthur, ito ay isang natural na proseso, pinadali pa ng kanyang kaalaman mula sa nakaraang buhay. Sa wakas, itinapak niya ang kanyang paa sa lupa ng may lakas, dahilan upang umangat ang isang malaking tipak ng semento. Tinadyakan niya ito sa ere, at lumipad ito patungo kay Cynthia, isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang kakayahan. Ngayon, ang lahat ay nakatutok kay Cynthia, hinihintay kung paano tutugon ang direktor ng pinakaprestihiyosong akademya ng mahika sa buong kontinente sa pagpapamalas ni Arthur ng tunay na lakas. At dito nagtatapos ang chapter 34 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 35? Mag-comment na sa baba at maraming salamat. Sinabi niyang binanggit lamang ni Vincent na si Arthur ay isang augmenter, ngunit tumangging ibigay ang anumang detalye upang hindi masira ang sorpresa. Habang tinititigan si Arthur, iniisip ni Cynthia kung ang kanyang kapanatagan ba ay nagmumula sa tunay na kumpiyansa o sa pagiging mayabang ng kabataan. Samantala, si Arthur ay tila hindi apektado, mas iniisip pa niya ang hapunan, partikular ang inihaw na isda. Nang alukin siya ni Cynthia na gumamit ng armas, tumanggi si Arthur, at binanggit na dahil hindi rin naman kumukuha ng wand si Cynthia mula sa kanyang bewang. Mas mabuting pareho silang lumaban ng walang gamit. Habang nagsisimula ang pagsubok, inalala ni Arthur ang kanyang matinding pagsasanay sa ilalim ni Varian mula sa kanyang nakaraang buhay. Ipinapaalala niya sa sarili kung paanong ang kanyang disiplina sa key arts ay unti-unting naging aktwal na mga elemento sa mundong ito. Una ang apoy at tubig, sinundan ng lupa at hangin na lahat ay bunga ng pagsasanay ng martial arts.